punta naman tayo sa next method, which is the method of area. Ito naman, ginagamit natin if ang goal natin is makita yung buong shear, pati na rin yung moment diagram ng beam sa isang tingin lang. So from the name itself, method of area, ang gagamitin natin reference dito ay yung mga area ng diagrams. Ulitin ko lang, ang first step pa rin natin dito is solve yung support reactions using the equilibrium equations. So, the equilibrium equations, katulad nung nilagay natin kanina, the summation of forces about the x-axis is equal to 0. Summation of forces about the y-axis equal to 0. And also, the summation of moment is equal to 0. So, once na meron na tayong reactions, is pwede na tayong magsimula sa pag-draw ng shear diagram. So, gagamitin natin yung area ng loading diagram para makuha natin yung shear diagram. So, kung rectangle, triangle, or kahit anong shape pa yan, is kailangan nating malaman yung area. So, here's the loading diagram. Ito yung shear diagram. So, mayroon tayong makukuhang shear dyan, no? Ay area ng mga under the curve ng nandito sa may load natin. So, bali kapag mayroon dito mga support reactions, madalas may mga jumps dyan. So, I'll explain that later. May jump, tapos area, tapos magko-close lang din. Yan. Tapos kapag para naman dun sa moment diagram, ang gagamitin nating basis ay yung shear diagram. So, ito yung moment diagram. So, using the area dito sa shear diagram is makakagawa na tayo ng diagram natin sa moment diagram. So, here dito sa drawing ko, no, it's just an illustration. Hindi naman yung area nito is ito. Hindi pa naman kasi natin siya kinocompute. So, makikita naman natin siya kapag dumako na tayo dun sa ating sample problems. So, paano ito ginagawa? Isipin na lang natin na may mga blocks tayo na dinadala sa bawat section ng beams. So, halimbawa, kapag nag-start ka sa loading diagram, ipoproject mo lang pababa o pataas ang blocks na ito sa shear diagram. Kung ano ang area ng load, kung ang area ng load ay triangle, magiging linear ang shear diagram natin. Kung ang load ay triangular naman, magiging parabolic yung shear diagram. Ganun lang. So, for example, dito, kasi hindi natin alam yung degree dito, diba? Since it's general. So, kunwari dito yung section natin. Gusto natin i-cut. Ibig sabihin, yung area nandito sa loading dito, is ito yung values na nandito sa shear diagram natin. So, let's say na gusto mong malaman yung shear value ng isang point. So, ipoproject lang natin yung line papunta sa shear diagram. Kung gusto mo naman ng moment, is ipoproject lang natin yung moment diagram. So, yun agad yung kapag kung ano yung nag-intersect na point dun sa pag-project natin, ay na agad yung magiging value. So, kunwari, ang gusto nating makakuhang value is about this point. Kung ano yung shear dito, ay na yung value niya. Kung ano rin ang moment na intersect natin dito, yun na rin agad yung magiging value ng moment natin. So, after nun, is i-drawing lang natin yung shear, pati ang moment diagrams na katulad nga ng ginawa natin. So, kapag nagdodrawing tayo ng shear at moment diagrams, may pattern tayo na sinusunod dito. Kapag pababa yung diagram na gusto mong mahanap, tumataas yung degree ng equations. Ibig sabihin, from linear to parabolic, and etc. Dahil ito ay sa kadahilan ng ang diagram sa pababa ay integral ng equation sa diagram sa itaas. So, kapag pataas naman yung diagram na hanapin natin, bumababa yung degree ng equations. Dahil ito sa kadahilan ng ang diagram sa itaas ay first derivative ng equations ng diagram sa ibaba. So, ito lang siya. So, LVM. L, V, and then the moment. So, ito yung shear, ito yung moment, ito naman yung load. So, kapag ang direction daw natin is from the loading to the moment diagram, ang gagawin lang natin is i-integrate natin yung nandito sa taas na to, sa mga diagrams. So, integral lang. Integrate. So, kapag pabaligtad naman is i-differentiate lang natin siya. I-differentiate. So, after nun is try natin siyang ilagay sa table para mas maintindihan nyo, no?
So, ito lang siya. Kapag ang type of load natin is concentrated load lang dito, ang magiging load niya is walang degree. Then, kapag doon naman sa shear, since walang degree to, no, since ano lang siya, isang force lang siya doon, walang air ang makukuha, ang load niya is wala talagang degree. Sa shear niya is 0 degree, so which is yung straight line lang din. Then kapag yung moment na niya is first degree na or linear. So kapag dito naman, ang given naman sa taas is uniform load. So sa load niya is 0 degree nga since straight line siya. Kapag nasa shear diagram na siya is magiging first degree. At kapag nasa moment na siya is magiging second degree. So dito sa mga varying loads naman tayo. Dito naman sa triangular load na to is makikita natin first degree siya sa load diagram. Then kapag sa shear diagram is second degree na siya or parabolic. Then dun naman sa moment is magiging third degree na siya or cubic. Tapos dito naman is mas general pa or yung spandrel na tinatawag natin. So with an degree of load, ayun yung magiging load niya dyan sa load diagram. Then kapag nag-shear na siya, n plus 1 lang. Then kapag nag-moment naman is n plus 2 or basically shear diagram plus 1 lang ulit yung degree. After naman nun is meron tayong mnemonic device na ginagamit para mas madalian tayo kung anong magiging behavior nung graph natin. Ito yung tinatawag na lead void moon. So, ito yung kung bakit naging lead void moon. Lead, void, ito mukhang O kasi, ID, tas moon. So, basically, ang sinasabi lang na to is ito yung load, ito yung shear, ito naman yung moment. So, kapag ang load daw natin is increasing, ang magiging itsura ng shear natin is concave downward. Kapag decreasing naman ang ating load diagram is ang magiging shear natin na behavior ng graph is magiging concave upward. Tapos kapag sa shear naman increasing, concave upward ang moment niya. Then kapag naman decreasing yung shear natin, magiging concave downward. So, mas makikita natin siya mamaya no, kapag nandun na tayo sa problem solving natin. Isa pang dapat nating tandaan dito is yung area ng spandrel, which is yung pinakita ko nga kanina. So, kasi madalas itong lumalabas sa shear and moment diagrams at kadalasang ito rin yung talagang nagpapakomplicate sa mga problems natin. So, let's break it yung mga concept ng mga nag-e-exist dun sa ating spandrel. So, ang area ng spandrel is yung area is equal to 1 over n plus 1 times the base times the height. So, ang kailangan dito is yung spandrel, magagamit mo lang itong formula na to kapag yung spandrel na yun is vertex na tong nasa dulo na to. Yan. So, kapag once na na-confirm na natin na ito na yung vertex ng ating spandrel is just simply use this formula. Tapos yung n nga pala dito is yung degree ng spandrel na to. N degree. So, kunwari, triangle. 'Di ba? 1 plus, ano ang degree ng triangle? 1, 'di ba? So, 1 plus 1, 2. So, ibig sabihin, 1/2 base times height lang yung triangle, which is yun nga yung formula na ginagamit natin. Right? Tapos, kapag kukunin na natin yung centroid dito para malaman natin yung distance na x, ang centroid niya is here. So, ito is 2/3 lang ng height. Ito naman, 1/3 ng height. So, here ulit, nabura. Ito, 1/3 to ng base. 1/3 ng base. Ito naman is 2/3 ng base. So, yun lang yung nandun sa concept ng spandrel. After nun, saan nga ba natin makikita yung maximum shear at yung moment values? Which is yun nga yung sinabi kong kaninang bakit natin sinosolve yung shear and moment diagrams, no? So, bali sa shear diagram, kadalasang nasa support reactions yung maximum values. Para it's not the case every time, no? Kasi minsan may mga concentrated load din tayo dun sa
ibang parts ng beam. So, madalas lang naman to kapag hindi na binibigyan ng concentrated load. So, sa moment diagram naman is madalas dalawa ang maximum values. Yung maximum positive moment and then yung maximum negative moment. Tapos yung isa pang nakikita, madalas natin siyang makita is dun sa point of zero shear. So, mamaya kapag nag-problem solving na tayo is i-explain ko kung nasan ba yung tinatawag nating point of zero shear. Kasi doon madalas nating makita yung maximum values ng mga moment natin. Tapos, depende rin ito sa given problem. Kaya, basahin mabuti natin kung alin ang hahanapin natin. Tapos, lastly, let's not forget about the concentrated forces and moments. So, for example, meron tayong concentrated load dito. Tapos dito may shear tayo, di ba? Ay, may support reactions, I mean. Tapos, kunwari dito sa point na ito, meron tayong concentrated moment. So, sa shear diagram, kapag may concentrated vertical force, is nagkakaroon tayo ng jump sa diagram. Pagka downward force, may jump pababa. Kapag may upward force naman, may jump pataas. So, for example, dito. So here, mag-start tayo sa zero lagi. Since meron nga tayong support reactions na pataas, so magja-jump tayo pataas. Tapos kung ano mang area niyan. After nun, meron tayo ulit jump pababa. Since may concentrated load tayo dyan, jump pababa. Tapos kung ano ulit yung area niyan. Tapos lastly, dito sa may dulong part na to is meron tayong support reactions ulit na pataas. So bali, magko-close na siya dyan. Ayan yung magiging shear diagram natin. I-close lang natin. I-close lang natin siya. Mas maganda kung i-shade niyo siya. Tapos sa moment diagram naman, kapag may concentrated moment, ay may nagbabago din tayo dun sa diagram. Kapag clockwise ang moment, dinadagdag natin siya dun sa moment diagram. Kapag counterclockwise naman yung moment, binabawas natin siya dun sa moment diagram. So, for example, dito, magsa-start tayo ulit sa 0 since wala naman tayong concentrated dito na moment. So, ayan, diagram. Tapos, anong sinabi ko? Kapag counterclockwise, binabawas natin siya dun sa moment diagram, right? So, magkakaroon lang tayo ng jump niya na pababa. Then, after nun is yung moment na ulit. Yan. Tapos, magko-close na siya. So, mamaya, mas may explain natin siya kapag nandun na tayo sa problem solving natin since marami dong mga concentrated forces. So, do we consider the resultant ng mga uniformly distributed load as concentrated load? For example, here, i-consider ba natin yung magiging neto, yung magiging resultant force nito as concentrated load? So, bali, the answer is no. So, ganito kasi yan, guys. Kapag may distributed load tayo, is paunti-unti yung epekto niyan sa buong haba ng beam natin. Ibig sabihin, iba-iba yung shear at moment sa bawat punto. Pero kung papalitan natin siya ng isang concentrated load lang, parang kinompress natin lahat ng load sa isang point. So, hindi na niya makukuha yung gradual na pagbabago ng shear at moment sa beam. Kaya mali yung magiging shear at moment diagram natin. Isa pa, kahit ilagay natin yung equivalent na concentrated load sa centered ng distributed load natin, hindi pa rin niya maaayos yung effect ng load sa buong span. Kasi, hindi lang sa isang point yung epekto ng distributed load, nakakalat siya, di ba? Kaya maling values at locations pa rin ang makukuha natin. So, let's proceed natin tayo sa mga problem solving natin. Sample problem number 1 para naman to sa ating method of area. So, sketch the shear and bending moment diagram by using the area method for the beam shown. Neglect the weight of the beam. So, let's identify muna kung ano yung mga nandito sa ating problem, no? So, we have here a pin support. Meron ulit siyang vertical and then the horizontal component. At yung another support na nag-exist dito is, meron tayong roller support. So, bali meron lang ulit dyang vertical component. And then, meron tayong dalawang
concentrated load sa point A and the point C. Tapos wala tayong distributed load, right? So, bali, mas magiging madali lang to. Ito yung pinakamadali kasing method kapag ka nagmamadali na rin, no? So, let's proceed natin sa pag-sketch na agad. And, I mean, dun muna tayo sa support reactions kasi wala pa pala siya, hindi siya given, no? So, bali, ang ating magiging equation dito is summation of forces lang ulit about the y-axis and moment equation lang din siya ulit. So, bali, about the y-axis, meron tayong r sub b kasi meron tayong vertical dyan na r sub b. And then, dito naman is r sub d. So, considering the upward forces as positive, r sub b plus r sub d minus 30 minus 50 equals to 0. And then, para doon naman sa may moment equation, ang ginawa kong reference point dito is yung point D. So, 50 times the moment arm, 2, negative, ito kasi is clockwise ang kanyang ikot dun sa point natin. So, negative r sub b times 5 na moment arm plus the 30 na meron siyang 6 na moment arm. So, two equations, two unknowns lang din siya ulit. Ang magiging value ng equations natin, yung support reactions natin is 56 and 24 kilonewtons. So, let's proceed na agad dun sa pag-drawing ng ating shear diagram. Since makikita naman na agad natin siya dito, no? So, ito ulit yung load. Ito yung shear. And ito naman yung moment diagram. So, meron tayong jump pababa, right? So, jump pababa, negative 30. Then, after nun, wala tayong makikita ng distributed load, right? So, diretso lang siya. Kapag wala kayong nakita ng distributed load dyan, diretso lang yung equation natin, yung diagram natin. So, negative 30 pa rin siya dyan. And then, meron tayong jump pataas naman. Since 56 to, ang kalalabasan niyan is 26. So, 26 siya. 26. And then, wala ulit tayong nakikita ng distributed load. So, diretso lang din siya ulit. So, first degree yan, no? Hindi lang siya pantay. So, bali 26. 26 pa rin siya dyan. Then, meron ulit tayong jump pababa. So, magiging itsura na niyan is bababa lang din siya. 26 minus 50. 24. This is negative 24. And then, wala ulit tayong distributed load dito. So, diretso lang din siya ulit. And then, meron ulit tayong jump pataas na reaction dito sa D, which is, ang value na is 24. So, pupunta lang din siya ulit sa 0. Diba? So, ayun na yung shear diagram natin. Mas madali siya kung walang distributed load. Pero, that's not always the case, no? Kasi, ito is para sa problem lang. So, let's proceed na agad dun sa moment diagram. So, dito sa moment diagram is meron na tayong consider na mga area, no? So, para dun sa unang segment, sa segment AB, kasi kada change in loading lang ulit ang segments natin, no? So, bali dun sa segment AB, ang makikita natin dyang area is para sa rectangle. So, what's the area para dyan? Negative 30 times 1. So, ibig sabihin, ang change in moment natin is negative 30 since ayun yung integral nung nasa taas. 0 to negative 30. And then, para naman sa next natin na segment is segment BC. Rectangle lang din ulit. Ano ang area niyan? 26 times 30. Times 3. Ito yung kasi yung kanyang length. So, 26 times 3 is 78. And then, from negative 30, ma-minus lang natin yung nakuha nating area ng segment BC. So, 78 minus 30 is 48. So, aangat lang din siya ulit ng 48. So, bali linear siya kasi ito is 0 degree to. And then, pataas yung degree, right? Kapag pababa. So, ko-connect na lang din natin siya agad. Negative 40, bali positive 48 I mean.
And then, para naman dun sa last segment natin, which is yung segment CD, rectangle lang din siya ulit. So, negative 24 times the length na 2. So, 48 siya. Bali, negative 48 yan. So, bali, ang magiging equation na natin dyan is, magiging diagram na natin dyan is 48. Tapos, ima-minus lang ulit natin yung 48. Babalik lang siya sa 0. So, ayun na yung magiging diagram ng ating beam. So, as simple as that. Ganyan lang ang method of area. So, let's proceed na agad dun sa another sample natin, no? So, sketch the shear and bending moment diagram by using the area method for the beam shown. So, let's neglect the weight of the beam ulit. Bali, dito sa sample problem na to, it's identify lang muna natin siya ulit, yung mga nag-exist na external forces, no? So, meron tayong support reactions dito, R sub A and R sub C. Hindi na siya pinakita kung anong type ng reaction, anong support reaction siya, no? Tapos, meron din tayo ditong concentrated load na 80 kN. And then, yung distributed load. So, let's proceed na dun sa ating problem. So, i-draw lang natin siya ulit dyan. And then, mas maganda kung ang gagawin natin dyan is hahanapin natin tong distributed load. Yung resultant ng distributed load. Although, hindi naman siya makaka-apekto ng malala. Makaka-apekto talaga dun sa mismong diagram natin. Let's just find the, para ma-solve natin tong mga support reactions. So, para makuha yung distributed load, yung resultant ng distributed load natin dyan. Ito yung magiging equation natin dyan. 10 kN per meter times yung span ng beam natin, which is 10. So, 100 kN siya. And then, yung value ng distance na to from here, from A hanggang dun sa ating concentrated, yung distributed load, yung resultant ng distributed load, it's 5 meters. So, 5 meters siya. So, let's proceed natin sa pag-calculate ng support reactions. So, bali, ang gagamitin lang natin ulit is yung summation ng forces about the y-axis and also the moment equation. So, para din sa summation of forces about the y-axis, positive ulit yung pataas, so R sub A plus R sub C minus 80 minus yung 100 since pababa itong resultant na to. And then, para naman dun sa moment na equation natin, point C yung ginawa kong reference point. So, negative 100 since ang co-consider ulit natin na positive direction is counterclockwise. Counterclockwise nga. So, 100 multiplied by the 5, the moment arm na 5, plus 80, ang moment arm na is 8, and then negative R sub A, yung unknown natin na reaction, multiplied by the moment arm na 10. So two equations, two unknowns lang din siya ulit, no? So, bali, ayan na yung magiging support reactions natin. R sub A is equal to 114 kN, and the R sub C is equal to 66 kN. So, let's proceed na dun sa ating shear diagram. So, para sa shear diagram, dun sa segment AB, meron tayong makikitang distributed load dito. Pero bago pa man yun, meron tayong reaction dito na R sub A. So, aangat muna tayo ng 114. Here. 114. After nun, yung distributed load naman. So, bali, it's 10. 10 kasi yung intensity niyan. Multiplied by the length ng segment na yan, it's 2. 10 times 2 is 20. Tapos, ma-minus lang natin yung 20 na yon since pababa yung mga load natin dyan, yung distributed load. So, 114 minus 20, it's 94. Then, after nung 94, 94 siya dyan. Then, na rin natin yung graph, no? First degree siya. Ang magiging graph natin dito is first degree since ito, 0 degree itong nasa taas.
Then after nun, meron tayong makikitang jump ulit dito. Jump pababa siya since downward force tong 80. So, 94 minus 80, it's 14. So, magiging 14 siya dyan. 14. After nun, sa segment BC, lumabas siya agad, no? So, 10 times 8 lang. 10, the intensity multiplied by the length ng segment natin, which is 8 meters. So, bali magiging 10 times 8, 80. So, 14 minus 80 is negative 66. So, bali magiging negative 66 siya dyan. Negative 66. Then, ang graph natin dyan is linear ulit or first degree since ito 0 degree pa rin yung nasa taas, right? And lastly, dun sa support reaction natin sa point C, meron tayong 66 kN. So, jump pataas lang din siya. Negative 66 plus 6 plus 66 is 0 lang din. So, ayun na yung shear diagram natin. So, bali, ito yung load, ito yung shear, ito naman yung moment. So, bali, anong mapapansin natin dito sa may shear diagram natin? Meron siyang point kung saan naging 0 yung shear, right? So, ayan yung tinatawag natin na point of zero shear. So, ito yung sinasabi ko last time na dun sa may concepts na madalas dito nagpapakita yung maximum moment natin. So, paano natin makukuha yung distance niyan? Ano ang value nitong x? Para makuha natin yung value ng x na yan, let's just use the proportionality, no? So, para sa point of zero shear, 80. Ito. From 14 to negative 66, it's 80, right? Tapos, 8 yung distance ng triangle na yan. Yung span ng triangle, di ba? So, 80 is to 8. Tapos, equal siya sa 14 is to x. Kaya siya naging equal, proportional, since same siya ng slope. Then, ikakalculate lang natin siya, ano ang magiging sagot dyan. So, 14 times 8 divided by 80, divided by 80, right? So, ang value ng x natin dyan is 1.4. So, yun na. Let's proceed na dun sa ating moment diagram. So, para sa moment diagram natin, i-consider lang ulit natin sa segment AB, meron tayong triangle dyan. Pero meron din tayong rectangle. So, dun muna tayo sa triangle. So, 1/2 times 20 times 2. Kasi ang distance na to is 20. Kasi 114 minus 94 is 20. Tapos, times 2 ay yung area ng triangle natin dyan. So, 20. Then, para din naman sa rectangle, 94 times 2, 188. So, ibig sabihin, 188 plus 20, it's 208. So, from 0 to 208. Dito na lang. 208. So, ano yung magiging graph natin dyan? Ito is first degree. Ang mangyayari na dito is second degree. Ayan, second degree. Then, after nun is, doon na tayo sa may segment kung saan, sa segment BC kasi mahahati siya into two areas, right? Yung before dun sa point of zero shear and then yung after ng point zero shear. So, bali dun sa before ng point of zero shear, ang triangle natin dun is 1/2 times 14. 14 yung taas niya and then yung base niya na value ng x, 1.4, bali 9.8. So, 208 plus 9.8, it's 217.8. So, bali dito, 217.8. Tapos, first degree, second degree siya. Then, after nun, is yung din naman sa area ng after the point of zero shear. So, 1/2 times the negative 66, yung height na. Then, yung dun sa value ng base na, 8 minus 1.4, kasi ito lang yung kinoconsider natin dyan.
ito. So, 8 to, minus the 1.4. It's, ang magiging area na natin dyan is negative 217.8. So, 217.8 dito, minus 217.8, 0 lang din siya. Then, ano yung graph natin dyan? Second degree, since ito is first degree na sa shear diagram natin. So, ayun na yan. I-close na lang natin tong graph natin. That's it para dun sa ating shear and moment diagrams. So if you have any questions, huwag kayong mahiyang mag-leave ng comment dun sa ating comment section para masagot pa rin natin, no? And if you have any clarifications, just leave it dun na lang din sa comment section. Maraming salamat, katropais. Remember that you are never alone in this journey. Nandito ang PICE PUPS Acad TV to guide you. Because here, we leave no one behind. Never lose hope, our future engineer. This is just the start.